Kapagpalang umaga po mga mahal kong kapatid. Una sa lahat, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, Ama ko, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupulit ng papasalamat sa inyo pong walang hanggang pangangalaga at paggagabay sa amin. Nawa po Ama, maghari po ang kalooban ng iyong buktong na anak na aming Panginoon Diyos na si Jesucristo sa araw-araw po namin ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. Amen, Amen, Amen. Okay, mapagpalang umaga po. Naway manatili sa atin ang kapayapaan, kasaganahan pinansyal, kalakasan ng kalusugan, at kalinisan espiritual. Kaya mahal kong kapatid, no? Gusto ko pong malaman nyo sa panahon ngayon, punong-puno po tayo ng kaguluhan. No? Punong-puno po ng mga iba-ibang uri ng problema at tao. Bakit po? Kasi nga po, maraming hindi nakikinig sa salitang ang kapayapaan ay manatili sa atin. Kaya may problema, hindi na nanatili ang payapa. Di po ba? Siguro hindi naniniwala sa salita ng Amang lumikha sa ating lahat. Mga minamahal kong kapatid, kung ating pong paniniwalaan ang salita ng Diyos, kahit ano pa ang nangyayari, sundin natin at pakinggan natin ang kanyang salita. Kaya ngayon po, maggagabay po ako sa inyo, magbibigay ako ng payo na ano ba ang dapat natin gawin sa pang-araw-araw. Mga minamahal kong kapatid, araw-araw po kasi, no? Ito po labanang espiritual na habang tayo ay nabubuhay, meron po labanan. Hindi naman po ito labanan na parang gera na meron sumasabog, meron pong mga may mga atomic bomb, mga bomba o ano-anong gano'n. Hindi po ito ganito, hindi po ganon. Kasi po ang laban ng espiritual, palakasan po ito ng pananampalataya sa Diyos. Palakasan ito ng paniniwala sa both party, no? Yung paniniwala sa kalaban at paniniwala naman po sa Ama. Yung kalaban ng Ama, alam niya naman po, iba, demonyo. Ang demonyo po, ang tinatawag na demonic activity, napakarami po yan. Iba-ibang uri po ng aktibidad. Ginagawa nilang masikap 24/7 na tayong lahat pahirapan, no? Bigyan ng yaman. Marami po. Nagbibigay din sila ng yaman kapalit ng iyong kaluluwa. Nagbibigay rin sila ng kaligayahan pansamantala kapalit ng iyong kaluluwa. Kaya mga mahal kong kapatid, itong araw na ito, dapat po matutunan natin kung paano natin aalagaan ang katawan lupa na pinahiram lang sa atin ng Ama. Wala po tayong atin. Lahat po ito galing kay Ama. May layunin po ang Ama, kaya tayo pinahiram ng katawan lupa. Kaya yung espiritu po, galing po yan sa may likha. Pinahiram niya ng katawan lupa para magamit niya ang espiritong galing sa kanya at yung katawan lupa para sa kanyang layunin. Sa lahat ng ginagawa ng mga demonyo
no? Yung mga anghel na nalaglag galing sa langit dahil sa kanilang kapusukan, kanilang mga kagustuhan na hindi naman kagustuhan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, nandito na po tayo. Iingatan po natin. Ang espiritong galing kay Ama, dapat ingatan ang katawan. Pangalagaan ang katawan na maging masunurin sa lahat ng gawain na naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po mga minamahal kong kapatid, napakarami pong tukso. Kahit nga po ako di ba? Marami mga tukso na ino-offer. Pero kung nasa isip mo ang inuutos ng Diyos na maging maayos ka, umayos ka. Na maging tama ka, gawin mo ang tama. Para sa iba, napakahirap bang gumawa ng tama? Napakahirap bang maging mabuting tao? Hindi po. Mas mahirap pa nga po gumawa ng masama kaysa sa mabuti. Hindi lang po nauunawaan. Pero kasi po, ang paggawang masama, napakarami pong tukso dyan. Dahil may mga ginagawa ang mga demonyo sa atin para matukso tayo sa mga pamamaraan na pahihirapan nila tayo, bibigyan nila tayo ng iba-ibang uri ng mga kanilang aktibidad, iba-ibang uri, no? Gagawa sila ng paraan para magipit tayo. Gagawa sila ng paraan para magkasakit tayo. Sa anong paraan yun? Tutuksohin nila tayo. Halimbawa po, gumamit tayo ng mga bagay na makakasama sa ating kalusugan. yung espiritu po, sinisikap naman po tayong kontrolin. Nandun po yung emotion yung emotion, dapat po makontrol niya yan. Kasi pag hindi po yan na-control, mawawala po sa direksyon, no? Kaya minsan po, nahihirapan din yung espiritu na alagaan ang katawan lupa. Kasi po, ang katawan lupa, lahat po ng hinahanap niyan, no? Puro material. Kaya kung mapapangalagaan natin ang katawan lupa, pwedeng magamit yan ng Ama. Lahat po na nabuhay ng tao, no, ay pinili ng Ama. Lahat po tayo napili. Sa pagkakapili ng Ama, ipinagkaloob niya sa atin yung kalayaan ng ating kagustuhan na tinatawag na free will. Yung free will na yon, yung po, doon nalalaman ng Ama kung nasa Kanya ka o hindi. Doon sa kagustuhan na yon. Kaya pag ginusto mo yung gusto mo lang. Paano naman yung gusto ng Ama? Kaya ka nga nilikha para magkaroon yung kanyang layunin, yung kagustuhan ng Ama, ang dapat masunod. Kaya po, sa mga tukso ng demonyo, doon nahihiwalay ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya pag nahiwalay na, aakala nila masaya sila na tinutukso sila ng demonyo, ang hindi nila alam, may kapalit yung tukso na yun. Ang mga kapalit nun, sakit, problema, kamatayan. Ito nyo? Kaya yung pagsunod po kay Ama,
nakaano na po yun. Nakatalaga na sa atin yun. Kung gugustuhin nyo. Kaya po sinabi po ng ating Panginoon Diyos na si Jesucristo, no, ako'y papasalangit at muling paparito. Papa sa inyo kung ako'y inyong iniibig. Salitang iniibig, kung ako'y inyong gusto. Kaya po mga mahal kong kapatid, para maging maayos na po tayo lahat. Maayos ang ating isip, maayos ang ating pagiging nararamdaman natin. Kahit nahihirapan tayo, lagi niyong tandaan, meron Diyos na handang ayusin ang kahirapan natin dito sa lupa. Kasi po, sa totoo lang, ito po ang mundo. No? Sa panahon ngayon, mundo ito ng kaguluhan. This is a world of passion. Pagdurusa, kahirapan, nandito sa lupa. Pero yung nilikha ng Ama, ang earth, isang paraiso po ito. Kaya lang, dito nalaglag ang mga suwail, mga sakim, no? At tinatawag ng amang demonyo. Ang dami ng mga demonyo kasi dami sila ng buhangin ng buong mundo. Kaya po, sinabi ni Satanas, Ama, lahat ng lilikhain mo dito sa lupa, sisirain ko. Lumikha ang Ama. Sino ba siya? Para katakutan ng Ama. Pero sinabi ng Ama, ito. Okay. Pero tandaan mo rin, Satanas, hindi lahat. Merong mananatili sa akin. Kaya mga kapatid ko, kayo po, no, sana tayong lahat manatili ng pananampalataya, pagsamba sa isang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan. Wala pong pinag-uusapan dito na samahan. Ang pinag-uusapan dito, lahat tayo nilikha ng Diyos. Bilang nilikha ng Diyos, may tungkulin tayo na naaayon sa kalooban ng Diyos. Maging Muslim ka man, kaya anong uri kayo ng lahi, anong uri kayo ng tradisyon, may kanya-kanya tayong paniniwala kung ano ang relasyon natin sa Diyos. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung sino ka sa kanyang harapan. Pagpalain po kayo mga kapatid ko. Ngayon po, i-share ko lang po sa inyo yung pinagawa po sa akin ng banal na Espiritu ng Diyos. Ito po yung tinatawag na yung pinaka-ultimate na dapat maging kasangkapan natin. Ito po. Ang krus na ito, narito na po lahat. Yung tatlong bato na nandito, sumisimbolo po ito ng banal na kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Espiritu ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Ngayon naman po, yun nandito po, nakikita nyo yung face of Jesus, no? Para po, malaman natin lahat na sinabi po ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong sundin. Para maunawaan po ng maraming tao at maunawaan na rin po ng mga taong ginagamit ng mga demonyo bilang mga pilosopong tao. Lagi nilang sinasabi, Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yan eh. Mga mahal kong kapatid, pati Rebulto, Diyos ba yan? Hindi naman Diyos yan. Nandun po yung kanilang
Nandun ang takbo ng kaisipan kasi po binabalot sila, no? Na iba-ibang uri ng katwiran para lalo-lalo tayo mawalay. Alam niyo mga mahal kong kapatid, kung naniniwala tayo may Diyos, igalang natin. Iba po yung gumagalang, no? Sa lahat. Katulad po ng mga rebulto, no? Isang simbolo lang po ito ng larawan na dapat naman natin na irespeto lang. Iba po yung sinasamba natin spirit na creator. Iba naman po yung mga bagay na bilang karangalan na nagawa ng Diyos anak sa lupa at nagpakita rin siya rito at naigawa sila ng tao na kanilang larawan, no? Ano man po yan, hindi naman po yan yung ano. Ito po yung larawan ng ating sinasamba. Kung may mga santo, mga larawan yan na kinikilala natin yung mga santo na dapat natin tularan. Napakarami po. Nagkukulang lang tayo sa pangunawa. Pangunawa. Dahil ang nagaganap sa ibabaw ng lupa, napakalawak po. No? Kung maraming aral, marami rin tukso. Kaya mga mahal kong kapatid, bilang tao, lahat po tayo na nilikha ng Diyos, magpakatao tayo sa harapan ng Diyos. Ang ibig ko sabihin, yung pagiging tao, isang larawan yan ng pagka-Diyos. Nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang larawan. Hindi po larawan lang yan ang itsura ng tao. Kalarawan po, pag sinabing kalarawan, nagiging katulad. Kawangis. Iba po yung kawangis, iba po yung ikaw na yung... Kaya po nilikha tayo eh. Iba ang lumikha sa nilikha. Tandaan nyo, no? Kaya may Diyos na lumikha, nilikha rin tayo ng isang katulad ng Diyos. Katulad. Hindi po tayo Diyos. Tandaan niyo mga kapatid ha, iba po yung lumikha at iba rin yung nilikha. Pagpalain po kayo lahat mga kapatid ko. No, sana po sa mga susunod na araw, kung meron akong i-advise sa inyo, makapag-advise po ako. Kailangan po natin sa panahon ngayon na dapat meron talaga tayong tinatawag na sacramental rules. Meron po ako ngayong pinagawa sa akin ng Ama. Ito po yung Tres Maria. Ito po. Ito po, sa ngayon 45 pieces na lang to. Ewan ko lang po kung baka isang orderan ng mata, ubos na kaagad to. Wala na po nito. Ito lang po. It is napakalakas po nito sa mga gawain po sa mga hanap buhay, no? Iba-ibang uri ng negosyo, sa mga pagkakitaan, trabaho lang po. No? Hindi po ito tinatawag na lucky charm, hindi po. Ang spiritual power po nito ay galing din kay Ama. Dahil si Ama po ang may likha ng lahat. Kaya po yung mga halaman, may mga gamot dyan. Nakapagpapagaling, may ginagamit din po dyan ng mga iba-ibang uri na halaman na ginagamit ng pagpapalayas ng masamang espiritu. Nandito po tayo sa lupa, mga kapatid ko, ang labanan po, kung pinaparusahan ng mga demonyo ang tao, nang dahil
sa ating maling paniniwala. No? Kaya po tayo nagkakaroon ng iba-ibang uri ng sakit, problema, nagiging sanhi ng kamatayan. Mga mahal kong kapatid, no? Kaya po sa panahon ngayon, kaya po nagtuturo ako ng gamutan para po sa ano to? Para po sa atin lahat. Para hindi na po kayo magpupunta kung saan-saan pa. Kayo na mismo ang gagamitin ng Ama upang maging instrumento po kayo ng Amang lumikha. Kaya tingnan niyo mga mahal kong kapatid, ito pong one set na tinatawag, ito po yung tinatawag na armor of God. Armor of God. Ngayon, yung banal na espiritu ng kapangyarihan ng banal na espiritu po ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal, armor of God din po yun. Through Spirit. Kaya po yung banal na espiritu ng armor of God, no? Nagmamanifest din po sila sa mga kasangkapan na banal upang maghari ang kapangyarihan po ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Dapat po natin maunawaan. Wala pong pinagkaiba na meron ka nga sasakyan, wala ka namang gamit. Kung nasira, di ba? Kung may kotse ka, wala ka namang gas. May ilaw ka nga, bulb, wala namang current. Walang elektrisidad. Kaya po, tayo'y nabubuhay na ayon sa Espiritu ng Diyos na buhay. Kaya nasa atin. Hindi po pwedeng lupa lang. Nabuhay po ang lupa dahil po niligyan ng Ama ng Espiritu ng buhay. Magandang umaga po. Sa susunod po muli, hindi po ako mananawang magbigay sa inyo ng pagpapayo. Kung nagustuhan nyo naman po itong gawain ito, paki-like lang po. No? At saka, kung gusto nyo mag-subscribe para ma-update po kayo ng mga itinuturo ko, lahat po ngayon, ituturo ko na po sa inyo lahat kung paano wawasakin ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa ibang uri po, no, ng mga gamit, at isa lang po naman ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gamit, kung hindi ang Diyos Amang lumikha lamang. Wala pong iba. Kaya minamahal kong kapatid, sa panahon ngayon, kaya po naging independent priest ako kasi para po ako sa lahat. Wala po kung sinisinong kultura. Kasama ko mga Muslim, monks, o mga Indiano, iba-iba po. Ang sinabi nga na Ama, di ba, magmahalang kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Magandang umaga po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente. Mapagpalang umaga po. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen, Amen, Amen.